Okay, na-activate ko ulit yung GoPro natin. Nakapag-charge naman na siya ng mga 20%. So, okay na yung wiring natin. Natapos ko na yung pagsisetup sa kanya within 1 hour nga talaga. Pero, syempre, additional pa rin yung oras natin sa pagkakabit ng mga kaha. Ito, na-testing ko na rin naman. Pero ito, papakita ko na lang din ulit sa inyo. Ayan yung low natin. Hindi pa nakaayos yung ilaw pero nakakabit na siya. Ayan yung high, double color. And then yung passing natin, okay na rin. Busina natin, stock horn. Okay na. And then yung loud horn natin na Europa. Okay na. So working na siya lahat. Na-tidy ko na rin yung wire dito. Okay na to. Yung mga cable na naka-expose dito, okay na rin. Yung busina dito, stock and loud, magkasama dito. Yung sa battery naman natin, okay na rin. Ilagay ko na rin dyan yung wire. Ilagay ko na yung fuse box, fuse stop. Na-tidy ko na rin, okay na. Ito, na-i-present ko na rin naman to kay sir. Bali, approve niya naman yung combo. Okay na sa kanya yon. Pero just in case ayawan niya, meron tayo dito ang quick release na terminal para mahugot lang yung combo natin. Okay, so ayan yung project natin dito, ADB 160. May ine-expect akong ADB 160 na parating. Ngayon, nag-prepare na ako ng mga gagamitin natin na pang wiring sa kanya. Ang naka-schedule sa kanya ay Zenlo X1 Plus. Ito yung naka-schedule sa kanya. Ngayon, ginawan ko na siya ng terminal. Yung ballaster niya, nilagyan ko na ng terminal para ready na siya dun sa harness natin. And then, nilagyan ko na rin ng bracket na stainless. Yung kanyang bulb. So, naka-stainless bolt, stainless bracket, tsaka mga nut, stainless din yan. Tapos ang setup nito, medyo nakabuka siya. Medyo pabuka yung buga ng ilaw niya, hindi siya diretso na ganyan, medyo nakabuka. Ngayon, depende na lang kay sir kung anong gusto niya mamayang gabi pag setup niya yung ilaw niya. Okay, so yung ilaw okay na. Yung busina naman dala niya. Kaya horn din pero dala niya na. Ito, fuse box natin para sa MBL and horn, magkahiwala yan. Dalawang connection. Selector switch natin ng loud tsaka stock. Ito, fuse stop natin para dun sa ating after ignition power. Dito tayo kumukuha ng power para dun sa mga switches nya. Passing switch, tri switch, tsaka ano ba isang switch. Ayun yun, yung tri switch tsaka passing switch, dito tayo kukuha ng power. Ito naman yung tri switch natin. Ang gamit natin dito ay Zenlo. Kasi kagandahan ng Zenlo, sealed yung likod nya. Before kasi gumagamit tayo ng mga domino, yung mga imitation lang na domino, naka-open kasi yung likod. Kaya ito, mas advantage na yung Zenlo dito kasi hindi na siya papasukin ng tubig. Ayan, meron tayo dito ng extension. Nagdudugtong tayo, naka-terminal din yung loob niyan. Kasi yung haba ng wire natin, hindi siya sakto dun sa sa desire natin na haba. Kaya naglalagay tayo ng additional na siguro mga 10 cm. And then yung ating passing switch button, ito yun. Ito yung ginagamit natin most of the time kasi ito yung maganda. Heavy duty na rin to. At the same time, madali lang siya i-maintain kasi kung masira to, palitan lang natin, tanggalin lang natin sa tornilyo niya, palit tayo ng bagong button. Tapos ito yung harness na gagamitin natin. Tatluhan, ibig sabihin isa sa horn, tapos dalawa sa kanya MBL, high and low. Ito yung gagamitin natin. Kompleto na yan, naka-terminal na yan lahat para sa passing natin. Tri switch, selector switch na mayroon siyang selectable kung gusto natin na combo. Yung ilaw, ayan, pwede natin tanggalin kung ayaw natin. And then meron tayo ditong abang na para sa Bosch Europa kung sakasakaling mag-upgrade siya ng busina niya in the future. Tapos ito naman yung ating output papunta dun sa ballaster natin. Color coded lahat ng terminal natin kaya wala tayong magiging problema dyan. Dito naman sa baba, nandito yung para sa PIA natin, tsaka dun sa stock horn natin, nandito na yan. Shoutout sa mga kabataan dyan, mano na. So ito naman yung pupunta sa battery natin. Direct ground tayo sa battery. And then ito yung sa fuse stop natin. Ito yung wire nya. Ito yung wire ng horn papunta sa positive ng battery.
Tapos ito naman yung sa positive ng MDL natin. Okay? So ayun, andito na si sir. Andito na yung motor na gagawin natin. Ayan, pinakita ko lang sa inyo yung mga preparation natin para mamaya sasalpak na lang natin. Time check natin 11:20. So pag nasimulan ko to siguro mga before mag 12:20 matapos na tayo kasi ano naman, mabilis lang naman to, naka-prepare na yung mga gagawin natin. Ito yung gagawin natin na ADB 160, kakarating-rating lang. White na white ah. Bagong bago. Ipapasok ko na muna to para ayan, magawa na natin. Palit muna ako ng gloves kasi puting-puti yung motor niya. Sobrang mancha na itong gloves ko. Okay lang paano akong maupuan saglit. Tapos i-atras ko na lang to para makapwesto yung puti dito. Shoutout natin yung DIY Philippines. Hindi na ako bumibili ng gloves tsaka yung mga ibang gamit natin dito. So shoutout lang. Pakiayos ng mga goma tsaka yung mga upuan natin ha, para hindi pa kalat-kalat. Itabi nyo na muna yung mga gamit kung hindi pa ginagawa. Tatimeran natin yung paggawa natin dito kasi magi 11:30 na. So target natin siya matapos before 12:30. Okay na. Ano ba mga kailangan natin gamit dito? 5, ito, tapos G's. Mayroon nga G's na ano? Natin. Tanong ako ng G's natin. Ha? Ikuha mo ako ng G's natin. Ay! Yan si sir. Siya yung may-ari ng motor. Ah, Europa pala. Sige, sige. Akala ko Pia. So ayun, update tayo. Bosch Europa pala yung gagamitin natin. Okay, sa pagbabaklas nito, first na tatanggalin natin ito, yung collar. So gamit tayo ng 5mm na Allen wrench. Wala ba akong mangko? Pa tayo ng mangko para meron tayong lagayan ng mga bolts niya. Para walang mali. Wala na mangko pare? Wala na. So wala tayong mangko. Ito na lang gamitin natin, yung takip ng kanyang senlo. So tip natin sa mga gumagawa ng motor, especially kung DIY, ipunin nyo yung mga bolts ninyo kapag babaklas kayo para hindi mawala-wala, hindi maligaw-ligaw yung mga bolts ninyo. Okay, pag natanggalan natin yung collar, Philip naman, ito. Bali 3 Phillips screw to. 2 dito sa ibabaw. Tapos isa dito sa may bulsa. Papakita ko na rin sa inyo. After natin matanggal yung 2 Philip dito, isa dito tsaka isa dito, yung sa may ano naman tayo, dito sa may bulsa. Meron isang Philip dito. Ulitin ko, target natin matapos tong project natin ngayon ng 1 hour. Pero dahil medyo nagbablog tayo, baka magkaroon tayo ng konting exception kasi matagal. Nagkakaroon ng additional na oras kapag nagbablog tayo. So ito another tip. Kung magbabaklas kayo ng kaha, lagyan nyo ng tape dito. Kasi mukhang hindi siya didikit ah. May ano, may BS1. Ito, ilalagyan namin siya ng ganyan para hindi magasgas yung part na to. Most of the time kasi nagagasgas yung ito, yung kaha na yan kapag wala siyang tape. Yun nga lang, problem ngayon, may BS1 yung plastic. Try pa rin natin. Merong treatment, merong agent na nilagay sa kaha. So parang wax, hindi natin alam kung anong klaseng wax. So ang purpose niyan,
para hindi nagagasgas yung part na to. Okay, after natin matanggal yung bolt or yung screw na tatlo, tanggalin naman natin yung push pin dito sa ilalim. May 4 na push pin dito. Hello mother. Dadang ka? Wait lang ma. Ito na. Ito lang battery ko. So ayun, natatanggal nga yung ano niya. Natatanggal nga yung tape na nilagay natin. Hindi talaga effective yung masking tape natin kapag mayroong mga agent or may mga pampakintab. Okay, pagtatanggal na tayo dito, unahin natin yung kaliwa. May mga pinapress tayo dito kasi meron siyang dowel. Dito sa part na to, may 2 dowel dito. So, pe-press lang natin siya ng ating thumb para ma-release. And then, dito, tanggalin lang natin siya dito, angat lang natin. Tapos ito, tanggalin natin sa pagkakasabit. Kaya, nakaangat na siya. And then dito, angat lang natin to, release lang natin. Tapos release natin yung isang dowel. Yan. Tapos ito, yung lock na to, release na lang natin. Ayan, natatanggal talaga siya. Natatanggal yung masking tape natin. Kung naghahanap kayo ng tutorial kung paano magbaklas ng kaha na ito, gawin nyo na lang tong guys. Gusto mag DIY. Ayun, ganun lang kasimple magtanggal. Ang gamit lang natin dito ito, yung plastic na panikwat natin. Sobrang effective niya kapag magtatanggal kayo ng kaha. Okay, bilangin natin yung blue clip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kompleto. Yan, kompleto naman yung blue clip niya. Yan, tanggal na yung tape. Nagiging problem kasi yan mamaya kapag ibabalik natin yung kaha. Magkakaroon siya ng mga slight na gas-gas. Okay, ganun din dito sa kabila, right side. Press lang natin itong part na to para ma-release yung dowel niya. And then ito, angat lang natin yan. Tapos ito, tanggalin natin dyan. Okay. Next, ito naman yung dulo. And then release natin yung isang dowel. Yan. Tapos dito sa gilid. Sige po. Okay. May dyan. Toy. Ano mo na lang si sir, hanapan mo nang gagawa, magpapa-change lang. Assign mo na lang iba. Pasensya na kayo kung hindi nyo masyado makita yung view natin kasi naka lang tayo, naka POV lang tayo, wala tayong cameraman. Ang gamit natin na mount dito sa GoPro natin ay yung Telecel, yung sinasabit lang sa liig. Kaya medyo limited lang yung mga views na makukuha natin. Okay. So dito sa part na to, sa iba to, sa right side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 yung blue clip nya. O kompleto. Sa mga DIY, yun yung hard part, yung pagtanggal ng dalawa na yun, yung dalawang side. Kasi the rest, eto, puro ditornilyo na lang yan. Papakita ko rin sa inyo. Tanggalin natin yung dalawang push pin dito. Tapos meron siya ditong 6 na bolt. Dalawa dito sa ibabaw. Tapos dalawa sa gilid. Dalawa rin sa ilalim. So bali 6 yan. 6 na bolt yung tatanggalin natin.
Yung mga bolts natin, tsaka mga screw, tsaka mga push pin, kung mapapansin nyo, pinagsama-sama na natin yan kasi kabisado na rin naman natin kung saan natin sila ibabalik. Ngayon kung DIY kayo, pwede kayong gumamit ng tray ng itlog para pwede nyo ilagay doon, iwahiwala yung mga screw ninyo, tsaka mga bolts and mga push pin. Okay, natanggal na natin yung mga screw natin or yung mga bolts natin. Dito naman tayo sa may panel. Siya nga pala, dito sa panel meron tayo dito ang common problem sa lahat ng ADB 160 tsaka ADB 150. Meron dyan, kung may encounter nyo kahit unang bukas ninyo ng motor ninyo, meron dyan isang na-stuck yung ganitong bolt. Most of the time, itong part na to sa kaliwa, itong sa lower part, dyan kami madalas na bibiktima ng bolt na to. Ngayon kung kayo magdi-DIY, may experience na yun, ano yun, almost normal sa ADB 160 saka ADB 150. May mga ganong case talaga. Okay, pag natanggalan natin yung 4 na bolt, tanggalin natin yung panel dito. Iangat ko muna. Yan. Yung socket naman na ito, kung hindi nyo mahugot, may pinipindot kasi yan dyan na part. Ito, pipindutin nyo yan bago nyo siya mahugot. Okay, after natin matanggal yung panel, since natanggal ko na rin naman yung mga bolts dito, diretso na natin tanggalin to. Okay, natanggalan natin to, pero meron pa rin ditong connection yung sa kanyang toggle switch. Bubunutin lang natin yan. Ngayon, pag tinanggal nyo yan, syempre huwag nyo kakalimutang ibalik, kasi hindi gagana yung toggle nyo, hindi gagana tong toggle switch nyo kung hindi nyo may babalik yung wire na yan. Ayun, dalawang terminal na yan kailangan nyo itabi. Dito sa part na to, okay na tayo. Yung sa may battery na lang tanggalin natin. Ito, tatanggalin nyo lang yung push pin, tapos mula dun sa ilalim, ihilahin nyo lang. Sobrang dali lang tanggalin nyo. Tinanggal ko muna yung laman dito sa utility box niya kasi kailangan natin i-access yung kanyang battery. So first thing na gagawin natin, lagay na muna natin dito yung fuse top tsaka yung dalawang fuse box. Sa fuse top, tinanggal natin yung fuse na 5 ampere dito sa may USB. Pag tinignan nyo yung cover ng fuse box ninyo, may mababasa kayo dyan na USB, tapos sa baba 5 ampere. Yun yung bubunutin ninyo kapag maglalagay kayo ng fuse top, kasi yun yung pinaka less critical na part ng electrical ng motor, yung charger. Okay, kabit natin tong fuse top tsaka yung fuse box. Itong fuse top natin, ipapalit lang natin dun sa pinagtanggalan natin ng 5 ampere na fuse. Okay, and then ito, syempre fuse box, okay na yung fuse natin, dalawa okay na. Lagay natin sa positive. Okay, nilagay na natin yung fuse box, nilagay na natin yung fuse top. Next step natin, lagay naman natin yung mga switch. Pero before yun, linisin muna natin to kasi ayan, madumi na. Ang ginagamit namin na panlinis dito or yung pantanggal ng alikabok, ito, BS1, para bumalik lang siya dun sa kulay niya na presentable, tsaka ayan, medyo maganda-ganda sa pakiramdam kapag nalilinis natin yung area before natin siya gawin. Siguro kung may ako dito parang helper or katulong sa pagkabit nito, siguro mas mapapabilis yung trabaho ko, kasi siyempre habang ginagawa ko to, ginagawa na yung ibang bagay.
Ayan, okay na. Okay. Natanggalan natin yung majority nung alikabok dito sa area na paggagawa natin. Yun, makakapag-proceed na tayo sa gagawin natin. Sir, may idea ka naman dun sa ano natin, di ba? Yung sa way natin dito. So, dito, magbubutas tayo para dun sa selector natin ng stock horn mo tsaka loud horn. And then, dito sa part na to, magbubutas din tayo para dun sa passing mo. Okay? And the rest naman, wala naman. Ay, dito kasi natin ilalagay yung ano, yung MBL natin. Bubutasin din natin yan. So, bali yun lang naman yung bubutasin natin. Ito. Mayroon naman tayo pambutas na maayos. Maganda pa rin naman siya tingnan. Thank you. Ayun, in-inform ko lang muna yung may-ari ng rider para aware siya dun sa gagawin natin sa motor niya. Para wala tayong pagtatalunan after natin magawa yung motor. So, aware siya na magbubutas tayo. Aware siya dun sa mga gagawin natin sa motor niya. Ang tawag doon, consent. Bubutasan muna natin yung sa may passing. Sa may ilalim muna. Yung paglalagyan natin ng MBL. Ang gamit natin na pambutas dito, ito, yung inco drill natin at syempre yung ating step drill bit na tinatawag. Iba-iba yung size niyan. Yan yung mostly na ginagamit natin pambutas sa mga plastic. Hindi natin siya ginagamit sa bakal kasi poporol din kagad. Kaya pa-plastic lang muna. Ito, mamarkahan ko lang muna para meron tayong guide mamaya. Butasin ko na muna yung ating selector. Nasaan yung talim natin na malaki? Yung talim na malaki. Pambutas. Marena. Pinutas mo sa Marena. Marena talim. Ito. Yo. Yung diameter nga pala para sa passing, ito. Ang diameter na ay 12 mm. Ngayon, ang gagamitin natin dito sa selector natin ay 16. So kaya nagpalit ako ng drill bit. Dito lang sa part na to, dito tayo magpubutas. Okay na. Testingin natin kung okay na yung selector switch natin. Gumulo na ulit dito. Asan na yung selector switch natin? Yun. Ito yung selector switch natin, or mas kilala sa hollow switch. Tinanggalan natin yung ilaw nya, yung positive negative. Bali 3 wire na lang siya. Kasi ito naman yung most important na part ng switch na to. May rubber na rin dyan. May rubber na rin yan, yung o-ring na tinatawag. Just in case nag-aalala kayo kung papasukin ng tubig, meron siyang o-ring. Okay. So yung pit nya, saktong sakto. Kahit wala pa yung lock nya, hindi siya gumagalaw or hindi siya nahuhulog. Pero syempre lalagyan pa rin natin siya ng lock. Okay. And then next natin yung kanyang socket. Okay. Next natin na gagawin yung kanyang passing switch. Tanggalin muna natin to. Gamit tayo ng Phillips screwdriver. Okay, pag natanggal natin yung dalawang Phillips, matatanggalan natin yung switch na to. Ang tatandaan nyo lang dito, ito mayroon siyang pin lock.
or pin lock ba tawag yan, parang dowel. Ayan, kailangan sasakto siya sa butas kapag binalik nyo mamaya. Since may marka na tayo dito kanina, ayan, itutuloy na lang natin yan. Gagawin natin siyang 12mm yung butas para may lagay natin yung passing button natin. Ayan, 12mm yan, sakto. Etong part na to, nakabalot po ng braided na insulator. Ayan. Dati kasi ang gamit natin dito ay yung kanyang flexible na binabalutan natin ng electrical tape. Medyo bulky yung datingan niya, tsaka medyo bulky yung tingil dito sa part na to. Kaya nagpalit tayo ng mas maliit, low profile. After natin maibaon yung ating passing switch button dito, ibalik na natin yung kanyang lock or yung nut dito sa likod para hindi siya gagalaw-galaw. May long nose ka dyan, tol, pero mga saglit. Okay. Okay, nailagay na natin yung switch. Balik na natin tong handle switch nya. Ulitin ko ha, yung dowel pin dito or kung ano man yung tawag nyo dyan, kailangan nakasakto siya dun sa butas ng handlebar natin. Siya kasi yung magsisilbing lock nitong handle switch natin para hindi siya nagro-rotate. Diba ganyan, nagro-rotate siya. Hahanapin natin yung lock. Ayan, okay na. Kapag naipasok na natin siya dun sa pinakabutas nya, hold nyo lang to ng firm para hindi gumalaw. And then ibalik nyo yung dalawang bolt nya. Ito namang side mirror ng Honda ADV. Kung gusto nyong luwagan, baliktad kasi yung thread nito. Kaya kung magluluwag kayo, ang gagawin nyo, pabaliktad, parang ihigpitan nyo siya. Ito, kagaya nyan. Ang ikot ko, yung normal na pabukas. Pero ang nangyayari sa kanya, humihigpit. Okay, so ganun din dito sa lock. Kung gusto natin siya higpitan, pag ganun, counterclockwise. Okay, so ayan, ilagay na natin yung switch natin. Ilatag na lang natin ng mas maayos. Isa sa nagiging problem namin dun sa dating way namin dito sa passing switch namin, eto, yung pag ibabalik na namin siya, itong pinaka lock nya, hindi na namin ito magamit kasi malaki nga yung flexible hose. Unlike nitong braided na cover na to, ayan, low profile lang siya, hindi masyadong halata. Ganon din yung tri switch natin, hindi siya masyadong kita. So itong part na to, ang gagawin natin dyan, lalagyan na lang natin siya ng cable tie. Okay, kompleto na yung mga switches natin, selector, passing, tsaka tri switch. Next natin na gagawin, latag na natin yung harness natin. Okay, pag naibaba na natin dyan yung wire, i-fix lang natin tong part na to dito. Dito sa part na to, kapag nailagay na natin tong mga relay natin dito, pwede na natin i-connect yung mga terminal natin. Since color coded naman to, hindi na tayo maliligaw dito. So green, blue, and yellow. So ayan lang, ganun lang kasimple. Dito naman sa passing switch natin, since magkaparehas ng kulay yan, ibig sabihin walang polarity yan. Kahit magkabaliktad, wala tayong magiging problema. Okay, green sa green. Yung tri switch natin, connect natin yung low, connect natin yung power, and then connect natin yung high. Okay, so connected na siya. Dito naman, since naka-ready na yung ballaster natin, pwede na natin siya ilagay. Lalagay natin yung ballaster dito. And yung wire nya, ilalabas lang natin kung ano yung kailangan natin dun sa ilalim.
para hindi na tayo masyadong bulky or makalat sa wire. Kung ano lang yung kailangan na haba, yun lang yung gagawin natin. Ang ano namin dito, ang practice namin dito, itong dulo na to, ididikit lang namin siya dun sa part na binutas natin kanina. Yun na yung pinaka-limit niya. And then, iti-tension lang natin siya. Kung ano na yung makuha natin na haba, yun na yung itatali natin dito. Pag nakuha na natin yung tension niya, pag nakuha na natin yung tamang haba dun sa ilalim, pwede na natin siyang itali dito. Dito naman sa loob, kahit anong kulay ng cable tie, wala namang problema yan. Okay. Okay, after natin siya matali, i-connect na rin natin yung mga terminal dito. Connect natin yung high, connect natin yung low na dilaw, and then yung black. Okay, nalobot yung GoPro natin, charge muna natin yan, pero andun pa rin tayo sa project natin, ATV 160. Na-connect ko na yung ating ballaster, na-connect ko na yung ating tri-switch, na-connect ko na yung ating passing switch, and then lastly yung ating selector switch, na-connect ko na lahat. Ang gagawin naman natin ngayon, ilalatag na natin yung harness papunta dun sa battery. Pag nailatag na natin yon, i-connect na rin natin yon, itatie din na natin yung mga wire, and then ikakabit na natin yung kanyang Bosch Europa, and then yung kanyang Zenlo X1 dito sa ilalim. Okay, so hindi ko muna mahahawakan yung cellphone natin, pero time check natin, yan, 12:10 na ng tanghali. Meron pa tayong siguro mga 20 minutes before dun sa target natin na 12:30, pero duda ako na matatapos natin to ng 12:30 kasi ayun, kagaya nito, nagbablog tayo, hindi natin ginagawa yung motor, so additional time yun para sa atin. Pero tingin ko kung dire-diretso lang tayo, kaya naman siya kuhanin ng 1 hour. Okay, balik tayo mamaya, gawin muna natin yung mga gagawin natin dito. Okay, na-activate ko ulit yung GoPro natin. Nakapag-charge naman na siya ng mga 20%. So, okay na yung wiring natin. Natapos ko na yung pagsisetup sa kanya within 1 hour nga talaga. Pero, syempre, additional pa rin yung oras natin sa pagkakabit ng mga kaha. Ito, na-testing ko na rin naman. Pero ito, papakita ko na lang din ulit sa inyo. Ayun yung low natin. Hindi pa nakaayos yung ilaw, pero nakakabit na siya. Ayun yung high, double color. And then yung passing natin, busina natin, stock horn, okay na. And then yung loud horn natin na Europa, okay na. So working na siya lahat. Naitidy ko na rin yung wire dito, okay na to. Yung mga cable na naka-expose dito, okay na rin. Yung busina dito, stock and loud, magkasama dito. Yung sa battery naman natin, okay na rin. Ilagay ko na rin dyan yung wire. Ilagay ko na yung fuse box, fuse stop. Naitidy ko na rin, okay na. Ito, na-i-present ko na rin naman to kay sir. Bali, approve niya naman yung combo. Okay na sa kanya yon. Pero just in case ayawan niya, meron tayo dito ang quick release na terminal para mahugot lang yung combo natin. Okay? So, ayan yung project natin dito, ADB 160. Mamaya, balik tayo. I-charge ko ulit yung GoPro ko para may pakita ko yung finished product nito. Pero, dito sa part na to, sa loob, ayan yung ano natin, ayan yung gawa natin dito. Itong Europa naman, mamaya pa natin siya ipipix kapag ilalagay na natin yung panel. Sa ngayon, temporarily, ganyan lang muna siya. The rest, okay na, final na yan. Ayan yung itsura niya. Kapag nagkakabit tayo na MDL, horn, tsaka kung ano-ano pa, aux light. So sa mga nag-i-inquire, sa mga nagtatanong sa amin dito sa JR Motorworks, and gumagawa tayo ng ADB 160, gumagawa tayo ng PCX, gumagawa tayo ng Click, Aerox, and Max. Lahat ng motor, nakapagkabit naman tayo ng MDL tsaka busina. Mag-inquire lang kayo dito sa page namin, JR Motorworks, o kaya naman punta kayo dito sa pwesto namin or dito sa shop namin sa 249 East Bank Floodway, Barangay San Andres, Cainta, Rizal. Along highway lang kami. And ito, sa shop namin, ongoing renovation kami ngayon dito, kaya makapansin nyo, medyo makalat pa rin.
Pero tingnan nyo yung ano namin, oh. Tingnan yung ilaw namin. Ayan. Ongoing improvement pa rin tayo. Ayan. So, may mga nilagay tayo na sabitan ng kaha. Meron tayo dito parang waiting area kung gusto nyo magkape. Meron tayong pre-coffee. Wala pa yung barako natin, pero ayan, darating din yan. So, mga waiting area natin dito. Okay, so tapusin ko lang to. Finished product natin, mamaya papakita ko sa inyo. Okay, time check natin dito sa project natin. 12:52 ng tanghali and mag-aalauna na. So less than 1.5 hour natin bago natapos yung project natin. ADB 160. Sa ngayon, ang status ng motor nito ay 100% complete na. Naikabit na natin yung MDL, naikabit na natin yung loud horn nya at stock horn nya. And then na-tidy na rin natin yung mga wire sa ilalim. Na-fix na natin yung ilaw, okay na. So ang gagawin natin ngayon ay testing naman. O natin yung motor. Since tinanggal natin yung mga parts na nandito, hindi lang yung kinabit natin yung iti-testing natin. So bali, start natin yung motor. Check natin kung gumagana lahat ng function ng motor na to dito sa handlebar nya. So start natin yung motor, okay, gumagana yung button nya. Hazard, gumagana. Hazard switch, gumagana. Idle switch, okay, gumagana. And then low ng motor nya, since ano naman yan, DRL naman yan, okay na, gumagana naman. Yung high natin, gumagana. Signal light natin, left, gumagana. Right natin, gumagana. And then yung ating toggle switch, up, okay, working. Down, working. Left, working. Right, working. Long press, okay, working. May mga case kasi kami nito na toggle switch na gumagana left and right, up and down, gumagana, pero yung long press hindi gumagana. So ito okay naman. Next natin na testingin dito ay yung ating ginawa. Try switch natin na EXL Senlo, high, okay, working. Gumagana siya. Low, okay, gumagana. Turn off, okay. Passing switch natin, tingnan natin kung responsive. Okay, responsive naman. Walang loose, walang palya dun sa pindot natin. Okay, good siya. Yung selector natin dito sa ilalim, i-back to normal muna natin. Stock horn, okay. Loud horn natin, since in-approve ni sir yung kanyang combo, ayan, mag-loud horn tayo, may kasamang combo syempre. Okay, so working naman lahat. Ipapakita na natin to kay sir. Sir, yung setup ng ilaw mo, medyo pinabuka ko siyang ganun para sa gabi malawak yung ano niya, malawak yung sakop ng ilaw niya. Pero kung ikaw gusto mo medyo pakipot-kiputin, magagawa mo naman yun. And then yung up and down niya, ikaw na rin bahala mamayang gabi pag So ito yung kinabit natin na switch. Ito yung high and low niya, ito yung passing. Tapos dito sa loob, kapain mo lang sa ilalim, nandyan yung switch ng selector niya. Ayan. Pag nakaganyan, normal lang yan, stock horn lang. So yung stock horn niya, wala siyang kasamang combo. Just in case magpaparehistro ka, ibalik mo lang sa stock yung busina mo. Okay na yan. Tapos kung gusto mo ng loud horn, pindutin mo lang, nakabaon na yung button niya, automatic activated na yung loud horn. At the same time yung kanyang combo. And then yung passing mo naman, pag nakapatay yung MDL mo, may passing ka, gumagana dyan yung high, yung double color. Ayan. Pag naka-low ka, mapapansin mo, dilaw na lang yung iilaw. Ngayon, pag naka-high ka naman, ano na siya, wala na. Naka-steady na kasi yung ilaw mo. Ibig sabihin, kahit anong pindot natin dito, hindi na siya gagana. Ulitin ko, sa patay, passing. Sa low, may passing. Ganon din siya sa combo. Pag nakapatay, may combo. Pag naka-low,
may combo rin, pero pag naka-high na, wala na. Hindi na siya magre-react. So yun lang naman yung yun lang naman yung mga kinabit natin. Tapos na-check ko naman na lahat ng mga switches na existing working naman lahat. Ito working naman, yung ibang mga parts working naman lahat. Kasi sir, tingnan mo yung ilalim niya. Ito yung ilaw mo. Naka-stainless bracket siya. Tapos hindi yan sa side dyan. Unless yung yung shock mo talagang lumambot na ng tuluyan. Pero sa experience namin sa ganitong setup, wala naman kaming case na sumasahid dito. Meron yung iba yung bracket yung ginamit, mas mababa siya. Ngayon itong ilaw mo kasi nakasagad siya dun sa pinaka-kaha niya, sa pinakataas. Ibig sabihin, yun na yung pinaka-maximum na magagawa natin na adjustment sa ilaw. Yung iba, bumababa pa yung ilaw ng ganito. So ang tendency kapag nakaliko silang ganun tapos nagpa-bounce yung shock nila, tumatama sa tender. So sa ganito wala naman tayong problem. Yung visor mo sir, ano to, papalitan mo? O nalaglag? Balag. Okay. Okay. So ayan, okay na yan. So ayun, tapos na tayo dito sa project natin. I-deliver ko na rin kay Sir, na-turn over ko na sa kanya. Okay na. Yung mga kaha natin, okay naman, na-check ko na, okay na. Maayos na yung pagkakabalik natin. Ulitin ko sa mga gusto magpakabit ng MDL, busina, punta lang kayo dito sa JR Motorworks. O kaya mag-message kayo sa page namin, JR Motorworks. Ipa-flash ko na lang dyan sa screen yung logo namin tsaka yung pangalan. And then sa description siguro, ilagay natin yung link ng shop natin sa Facebook. Tapos ilagay natin yung link sa Google Map para madali kayong makapunta dito sa shop namin. Ayan, may mga bagong dating na naman tayo. Maraming salamat. Kita-kita na lang tayo sa next video natin. Welcome back ulit sa akin dito sa pagbablog. Pasensya na kayo, sobrang tagal natin hindi nakapag-vlog. Medyo busy tayo dito sa renovation natin. Okay? Ciao!